Mga mahal na kapatid, hangad po ng bawat tao na mabuhay ng payapa. Subalit, mailap ang kapayapaan sa marami, lalo na sa panahon ngayon. Sapagkat patuloy na umiiral ang hindi pagkakaunawaan o hindi pagkakasundo, ang pagkapuot at iba't ibang anyo ng diskriminasyon sa pagitan ng mga bansa at mga tao mula sa iba't ibang lahi o iba't ibang relihiyon at ideolohiya. Nagbukas ito ng mapanganib na daan sa laganap na kriminalidad, kabilang ang tinatawag na hate crimes, karahasan, terorismo, kaguluhang sibil, at mga digmaan. Ang lahat ng mga ito na pinalala pa ng malubhang kahirapan o pagbagsak ng ekonomiya ay nagbunga ng kakulangan kung hindi man ng lubos na pagkawala ng kapayapaan sa buhay ng tao. Ngunit ang mas malaking kawalan sa buhay ng marami ay ang pagkawala ng kapayapaan nila sa Diyos. Ano po ba ang ikinawawala ng kapayapaan sa buhay ng tao, lalo na ng kapayapaan sa Diyos? Magsimula tayong bumasa sa Biblia dito sa Isaias 57:20 hanggang 21. Ngunit ang masama ay parang maunos na dagat, sapagkat hindi maaaring humusay at ang kanyang tubig ay umaalimbukay ng burak at dumi. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, sa mga masama. Ano po ang ikinawawala ng kapayapaan sa buhay ng tao, lalo na ng kapayapaan sa Diyos? Sabi ng Diyos mismo, walang kapayapaan sa mga masama. Kaya ang ugat na dahilan ng kawalan ng kapayapaan sa buhay ng tao dito sa daigdig, lalo na ng kawalan ng kapayapaan ng tao sa Diyos, ay ang mga kasamaan o ang mga kasalanan. Sa ano po inihalin tulad ng Biblia ang taong masama na naghahayag na walang kapayapaan sa kanila? Ang sabi sa binasa natin, ang masama ay parang maunos na dagat, sapagkat hindi maaaring humusay. Ang kanyang tubig ay umaalimbukay ng burak at dumi. Sa makatuwid, wala pong anumang buti o mapapakinabang sa kasamaan ng mga taong masama at sa iba pa na pinipinsala nila. Maaring itanong ng iba kung totoo po na ang buhay ng mga taong masasama ay parang dagat na maunos, maligalig at walang kapayapaan. Bakit mayroong mga masasama o mga makasalanan na naghahari pa o nakapangunguna pa sa bayan ng Diyos ngayon at tila umuunlad pa, nagsasaya at namumuhay ng tiwasay? Mga kapatid, itanong natin sa Biblia, yun bang mga gumagawa ng masama sa bayan ng Diyos ngayon ay patuloy na makapamamayagpag, magsasaya at tatahang tiwasay? Ano po ba ang tinitiyak ng banal na kasulatan na gagawin ng Diyos sa mga masasama kung hindi sila magbabago? Basahin natin ang nakasulat sa Ezekiel 22:25 hanggang 26. Babasahin ko rin ang 28 hanggang 31. Ang mga pinuno niya ay parang liyong umuungal habang nilalapa ang kanyang biktima. Pumapatay sila ng maraming tao, nananamsam ng mga kayamanan, at maraming babae ang nabalo dahil sa kanila. Ang mga utos ko'y hindi pinakundanganan ng kanilang mga saserdote. Winawalang halaga nila
ang mga bagay na itinalaga para sa akin. Pinagsama-sama na nila ang tangi at ang karaniwang mga bagay. Hindi na rin nila itinuro kung alin ang malinis at kung alin ang marumi. Winalang halaga nila ang araw ng pamamahinga dahil dito hindi na rin nila ako iginagalang. Pinagtatakpan pa ng mga propeta ang ganitong kasamaan tulad ng maruming pader na pinipintahan ng puti. Mga huwad ang kanilang pangitain at pawang kasinungalingan ang kanilang ipinahayag. Sinasabi nilang ito ang pinasasabi ng Panginoon kahit hindi ko ipinasasabi. Ang mayayaman ay nandadaya at nagnanakaw. Inaapi nila ang mahihirap at walang tigil ang panghuhutot sa mga taga-ibang bayan. Humanap ako ng isang taong makapaglalagay ng pader upang ipagsanggalang ang lunsod sa araw na ibuhos ko ang aking poot, ngunit wala akong makita. Kaya ibubuhos ko na sa kanila ang nag-aalab kong poot at sila'y aking lilipulin. Sisingilin ko na sila sa masasama nilang gawa. Hindi po makapamamalagi. Hindi makapagpapatuloy sa pamamayagpag, sa pagsasaya, at sa buhay na payapa ang mga tagapangunang masasama. Bakit po? Ano ang tinitiyak ng Biblia na gagawin ng Diyos sa mga masasama kung hindi sila magbabago? Inuulit po namin yung bahagyang yun. Kung hindi sila magbabago. Sapagkat sa bandang huli ng leksyong ito, nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon para ang masasama ay magbago. Ano po ang sabi ng Diyos? Sa mga ayaw magbago, sa mga masasama, ibubuhos ko sa kanila ang nag-aalab kong poot at sila'y aking lilipulin. Sisingilin ko sila sa masasama nilang gawain. Sino po ang pinagsasabihan dito ng Diyos? Nalilipulin niya at sisingilin sa kanilang mga kasamaan ang masasamang mga pinuno, mga propeta, at mga saserdote sa bayan ng Diyos na sa halip na pakundanganan o igalang at sundin ang mga utos niya ay nilabag at sinuway. Hindi na nila binigyan ng pagkakaiba yung tangi at karaniwan o yung banal at di banal, ang malinis at ang marumi. Winalang halaga nila ang mga bagay na itinalaga para sa Diyos. Katumbas ng pinagsamantalahan at nilustay para sa pansariling kapakanan ang mga handog ng bayan ng Diyos. Nanamsam sila ng kayamanan. Ang mayayaman ay nandaya at nagnakaw. Inapi nila ang mga mahihirap. Pumatay sila ng marami, kaya maraming babae ang nabalo. At iba't ibang uri pa ang kasamaan na nasumpungan ng Diyos sa mga tagapanguna sa kanyang unang bayan. Mababasa pa nga natin sa awit, 94:23, ibabalik sa kanila ng Diyos ang kanilang kasamaan at papawiin sila. Dahil sa kanilang kasamaan, lilipulin sila ng Panginoon nating Diyos. Sana po ang ating nabasa ay magsilbing babala at panggising sa lahat ng masasama na nangunguna sa bayan ng Diyos ngayon upang sila ay magsisi at lisanin ang kanilang masasamang lakad. Paano kung tumanggi? Ipagwalang bahala ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos sa mga masasama upang magsisi at tumalikod sa kasamaan. Ano po ang tiyak na gagawin ng Diyos sa mga ayaw magbago? Basahin natin ang nakasulat dito po sa Job sa 18:5 at 18, ganito ang nakasulat. Oo, ang ilaw
ng masama ay papatayin, at ang liyab ng kanyang apoy ay hindi liliwanag. Siya'y ihahatid sa kadiliman mula sa liwanag at itatapon sa labas ng sanlibutan. Ano po ang tiyak na gagawin ng Diyos sa mga ayaw magbago? Ang sabi ng Biblia, ang ilaw ng masama ay papatayin. Ang liwanag ng kanyang apoy ay hindi naliliwanag. Sa makatwid, kahit padati nang naliwanagan, pero papagdidilimin ng Diyos. Hindi lang yun, ang sabi, ihahatid siya sa kadiliman mula sa liwanag at itatapon sa labas ng sanlibutan. Sa makatwid, hindi po pahihintulutan ng Diyos na ang mga masasama o makasalanan ay makapanatili sa kanyang bayan, lalo na ang makapamuno pa o makapangasiwa pa sa bayan ng Panginoon Diyos. Lilipulin ng Diyos o itataboy mula sa liwanag patungo sa kadiliman upang sila ay parusahan sa araw ng paghukom. Tiyak po na sasabihin ng mga naninira sa atin na ang mga ginamit nating mga talata ay hindi para sa kanila, kundi para sa mga itinakwil nila o itiniwalag nila, gaya natin. Kaya alamin po natin, sino ba ang itinuturing ng Biblia ng mga taong masama? Na tiyak na itatapon ng Diyos sa kadiliman, itatakwil at kanyang lilipulin. Basahin natin ang sagot dito sa Isaiah sa 26, talatang 10. Ganito ang sinasabi. Magpakita man ng awa sa masama, hindi rin siya matututo ng katwiran. Sa lupain ng katwiran ay gagawa siyang may kamalian at hindi niya mapapansin ang kamahalan ng Panginoon. Ang masama, ayon sa Biblia, ay ang mga taong pinagpakitaan na ng Diyos ng awa. Subalit, hindi pa rin natuto ng katwiran. Sa makatwid ay nanatiling hindi matwid. Ano po ang katunayang hindi sila natuto ng katwiran? Sinabi sa talata, sa lupain ng katwiran ay gagawa silang may kamalian. O sa ibang salin ng Biblia, sa lupain kung saan nananahan ang katwiran ng Diyos, ang masama ay nakikitungo ng hindi makatarungan. Dapat po nating tandaan na nakasulat sa Zacarias 13:7 hanggang 9 na ang buong lupain na kinabibilangan ng 3 bahagi o 3 pulotong na padadaanin ng Diyos sa apoy ay tumutukoy sa Iglesia ni Cristo sa kabuuan. Yung una, na kinabibilangan ng mga Hudyo at kinaaniban din ng mga Hintil, na yun ang 2 bahagi. Yung 3 bahagi ng lupain, ang Iglesia ni Cristo sa mga huling araw na ito. Sa Iglesia ni Cristo, itinuro ng Diyos ang kanyang katwiran o ang kanyang mga tunay na aral sa pagkasangkapan sa kanyang sugo sa mga huling araw kay kapatid na Felix Manalo. Ngunit, hindi makatarungan ang naging pakikitungo ng masasamang leader ngayon sa mga taong naninindigan sa panig ng katwiran o sa panig ng katotohanan. Paano po ba ginagawa ng masasama ang hindi makatarungang pakikitungo sa mga nasa bayan ng Diyos na naninindigan sa panig ng katotohanan o katwiran? Ang babasahin po namin sa inyo ay ang salin sa Tagalog ng New International Version
Sa awit 10:2-3, ganito po ang sinasabi doon. Sa kanyang kapalaluan, hinahabol ng masama ang mahihina na nahuhuli sa mga pakana na kanyang ginagawa. Ipinagmamalaki niya ang mga pananabik ng kanyang puso, pinagpapala niya ang sakim at nilalapastangan ng Panginoon. Paano po ginagawa ng masama ang hindi makatarungang pakikitungo sa mga nasa bayan ng Diyos na naninindigan sa panig ng katwiran o ng katotohanan? Sinabi ng Biblia na sa kanyang kapalaluan o kahambugan, kayabangan, ay hinahabol ng masamang tao ang mahihina na nahuhuli sa mga pakana na kanyang ginagawa. Hindi po ba't ito ang ginawa ng masasama sa mga taong naninindigan sa panig ng katotohanan, nagtatanggol at nagnanais na mapanatili ang kalinisan at kabanalan ng iglesia? Pinag-usig nila sila, inapi, at itinawalag ng hindi makatarungan. Ang ilan sa kanila ay tinugis pa nga gamit ang kanilang mga pakana at mga resources ng iglesia. Higit sa lahat, sinabi ng Biblia, ipinagmamalaki nila ang pananabik o ang hangarin ng kanilang puso at pinagpapala ang sakim o ang gahaman. Hindi ba totoo rin ito ngayon sa iglesia? Yung mga sakim o mga gahaman, ang mga tiwali, ang mga nagsamantala sa kabangyaman ng iglesia, ang siya pang pinanatili, pinagtiwalaan, ginantimpalaan pa. Kaya yung nangyari noon sa unang bayan ng Diyos ay nakikita natin nangyayari rin ngayon sa bayan ng Diyos sa mga huling araw. Pero habang panahon ba nilang magagawa ang iba't ibang uri ng kasamaan sa bayan ng Diyos? Hindi po. Bakit po tiyak na hindi? Ano po ba ang pagtuturing ng Diyos sa taong masama o sa mga nabubuhay sa kasalanan? Basahin natin ang nakasulat dito sa unang Timoteo sa 5:6. Datapwat ang nangagpapakabuyo sa mga kalayawan, bagamat buhay ay patay. Ang mga nangagpapakabuyo sa mga kalayawan o sa kasalanan, kahit buhay na buhay pa sila ngayon, ang turing ng Diyos sa kanila, patay na sila. Kaya maaaring nagsasaya. Sabi nga kanina, sa Biblia, yung mga pinuno parang liyong umuungal habang nilalapa nila ang kanilang biktima. Habang pinagsasamantalahan ang bayan ng Diyos ay nagsasaya sila. Nabubuhay ng marangya. Nilulustay ang pananalapi ng iglesia. Mga kapatid, pag hindi nagbago ang mga taong ito, ngayon pa lang, itinuturing na sila ng Diyos na patay. Bakit ang mga nabubuhay sa kasalanan ay itinuturing ng Diyos na patay kahit na buhay pa sila? Pakinggan nyo nakasulat sa Ecclesiastes sa 11:9. Ikaw ay magalak o binata sa iyong kabataan at pasayahin ka ng iyong puso sa mga kaarawan ng iyong kabataan at lumakad ka ng mga lakad ng iyong kalooban at sa paningin ng iyong mga mata. Ngunit talastasin mo na dahil sa lahat ng mga bagay na ito ay dadalhin ka ng Diyos sa kahatulan. Bakit po ang mga nabubuhay sa kasalanan ay itinuturing na ng Diyos na patay kahit buhay pa sila? Sapagkat ang mga makasalanan o yung sinusunod ang balang maibigan nila kahit mali,
kahit masama, kahit labag sa kalooban ng Diyos, tiyak na dadali ng Diyos sa kahatulan o sa paghatol. Ano po ba ang hatol ng Diyos sa mga makasalanan? Yung kamatayan. Hindi lang yung pagkalagot ng hininga. Yung pagkalagot ng hininga, parusa yun eh, sa mga taong nagkasala. Pero lahat ng tao nagkasala, kaya ang lahat talagang makararanas ng kamatayan. Pero ang lalong mabigat na parusa ng Diyos o hatol ng Diyos sa mga makasalanan, yung ikalawang kamatayan. Yung kamatayan sa dagat-dagatang apoy at asupre. Kaya, ano po ang hindi natin marapat gawin upang hindi tayo mahatulan? Upang hindi tayo makasamang ibubulid sa dagat-dagatang apoy. Pakinggan ninyo ang ipinapayo ng mga apostol. Basahin natin ang nakasulat dito sa unang Juan, sa 2:16 at 15. Babasahin ko rin po ang nakasulat sa 5 at 4. Ganito ang sinasabi. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sino man ay umiibig sa sanlibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama. Sapagkat ang lahat ng nangasa sanlibutan, ang masamang pita ng laman, at ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay, ay hindi mula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Sapagkat ang sino mang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa makatuwid ay ang ating pananampalataya. Ano po ang hindi natin marapat gawin upang hindi tayo mahatulan, upang huwag tayong makasamang ibulid sa dagat-dagatang apoy? Ang sabi ng Biblia, huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Sa halip ay daigin natin ang sanlibutan sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Tinaglay po ba natin ang tunay na pananampalataya sa Diyos? Opo. Sapagkat ang tunay na pananampalataya ay nakasalig sa mga dalisay na mga aral ng Diyos na itinuro ng sugo ng Diyos. May sugo ba ang Diyos sa ating panahon? Meron. Si kapatid na Felix Manal. Kaya nga, yung mga aral na tinanggap natin sa iglesia, na buong tiyagang itinuro ng sugo at ng naunang namahala, yun po ang naghatid sa atin sa pagtatamo ng tunay na pananampalataya. Tayo na nagtamo ng tunay na pananampalataya ang inaasahan ng Diyos na magtatagumpay laban sa mga bagay sa sanlibutan. Alin po ba ang tinutukoy ng sanlibutan na dapat nating daigin o pagtagumpayan? Ang masamang pita ng laman o masamang nasa, ang masamang pita ng mga mata, at ang kapalaluan sa buhay. Kaya mga kapatid, madalas ninyong naririnig sa aming mga ministro ng EGM na lagi tayong mag-ingat sa ating pamumuhay ngayon, higit kailanman. Dahil ang kasalukuyang kalagayan ng marami sa atin, yung mga itiniwalag, yung hindi na nakadadalo sa mga pagsamba sa gusaling sambahan, hindi na nakakasama ng mga kapatid sa mga aktibidad ng iglesia, tayo ay mas naka-expose sa pamumuhay ng mga tao sa mundo ngayon. Hindi katulad nung hindi pa tayo itinitiwalag, ginugugol natin ang ating sarili sa mga aktibidad ng iglesia. Ito yung nagsilbing pader
sa pagitan natin at ng mundo o ng sanlibutan. Isa rin ito sa mga pangunahing dahilan kaya palagi naming ipinaaalala na huwag nating gamiting excuse ang hindi makatarungang pagtitiwalag sa atin upang malibang tayo at magpakabuyo sa mga bagay sa mundo, lalo na sa paggawa ng kasalanan. Ngunit kung ang sino man sa atin ay nahulog sa tukso, sa pagkakasala na daig ng sanlibutan, ano ang dapat nating gawin? Magsisi at magbagong buhay. At hindi natin ito dapat ipagpaliban. Nakilala natin, nagkamali tayo, nadaig tayo ng sarili nating hangarin, nahulog tayo sa kasalanan, huwag nating ipagpaliban ang pagsisisi at pagbabagong buhay. Bakit? Pakinggan niyo. Ang nakasulat dito po sa Ezekiel sa 18, talatang 26. Pagka ang matuwid ay humihiwalay sa kanyang katwiran at gumagawa ng kasamaan at kinamamatayan sa kasamaan na kanyang nagawa, ay mamamatay siya. Bakit po hindi dapat ipagpaliban ng sino mang nahulog sa kasalanan ang pagsisisi at pagbabagong buhay? Ang sabi sa talata, pagka ang matuwid ay humiwalay sa kanyang katwiran, dating tinutunton ang katwiran ng Diyos o nabubuhay ng ayon sa mga kalooban ng Diyos nung tawagin siya sa iglesia, pero humiwalay sa katwiran at gumawa ng kasamaan at kinamatayan, ang sabi ng Biblia, sa kasamaan na kanyang nagawa ay mamamatay siya. Ang tinutukoy na kamatayan, natatamuhin ng namatay, na nabubuhay sa kasalanan, ay ang ikalawang kamatayan o yung parusa sa dagat-dagatang apoy. Mga kapatid, hindi po natin hawak ang ating buhay ni ang ating kapalaran. Anumang oras, anumang sandali, magagawa ng Diyos na bawiin sa atin ang ating buhay. Kaya, dapat magbago ang gumagawa ng masama. Sapagkat tiniyak sa unang bahagi ng ating pag-aaral, nalilipulin ng Diyos ang mga taong masasama. At kung kamatayan ng sino man ang mga kasama ang ginagawa nila, lalo na ang kasama ang ginagawa sa bayan ng Diyos, wala ng pagkakataon para sila ay mapatawad, kundi ang naghihintay sa kanila ay ang paghatol. Sana po ay hindi pa huli ang lahat. Sa mga nahulog sa paggawa ng kasamaan, na makabalik sa katinuan o sa linaw ng kanilang pag-iisip, tunay na magsisi at ganap na magbagong buhay. Ngunit, tanging ang Diyos lamang ang nakaalam kung bibigyan pa niya ng pagkakataon ang mga naglulubalib ngayon sa kasalanan, sa mga ayaw magbago sa kabila ng mga nangyayari. Mulat naman sila sa mga nangyayari ngayon. Kahit nga sa leadership ng iglesia, yung pangunahing lumapastangan, nagsamantala sa pananalapi ng iglesia, nasa na sila ngayon? Hindi pumayag ang Diyos na mamayagpag sila sa kanilang kasamaan. Lilipulin sila ng Diyos at yun na nga ang nangyari. Kaya,
dapat matawagan ng pansin. Lalo na ang mga nangunguna ngayon sa iglesia. Hindi ko konsintihin ng Diyos ang kasamaan na ginagawa ng mga taong masama. Pero tatanggihan ba ng Diyos ang mga nahulog sa kasamaan kung totoo namang nagsisisi at ginagawa ang buo nilang makakaya upang sila ay makapagbagong buhay? Hayaan nating Biblia ang sumagot. Dito po sa unang Juan, sa 1, talatang 9, ganito ang sinasabi. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya, na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. Hindi po tatanggi ang Diyos eh. Kung totohanan naman ang gagawing pagsisisi ng taong masama at gagawin nila ang buo nilang makakaya upang makapagbagong buhay. Malinaw po ang sabi ng Biblia, kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, katumbas ng kinikilala natin, pinagsisisihan natin, ikinukumpisal natin ang ating mga kasalanan, tapat at banal ang Diyos na tayo'y patatawarin niya sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin niya sa lahat ng kalikuan. Bakit po maaasahan ng mga lingkod ng Diyos na tunay na nagsisisi at ginagawa ang buo nilang makakaya upang magbagong buhay? Na sila'y patatawarin, na sila ay tatanggapin ng Panginoon Diyos. Basahin natin ang nakasulat dito sa Isaiah 55, talatang 7. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon at kaaawaan niya siya at sa aming Diyos, sapagkat siya'y magpapatawad ng sagana. Bakit po maaasahan ng mga lingkod ng Diyos na tunay na nagsisisi at ginagawa ang buo nilang makakaya upang magbagong buhay, na sila ay patatawarin, na sila ay tatanggapin ng Diyos? Ang sabi sa talata, ang Diyos ay nagpapatawad ng sagana, napakasagana ng kaawaan, ng pagpapahinuhod, ng kabutihan ng Panginoon Diyos. Kaya hindi natin dapat biguin ang Diyos eh. Ang totoo, makasalanan nga tayo. Pero naawa lang ang Diyos eh. Inalis tayo sa kadiliman ng sanlibutan. Inilagay tayo, tinawag tayo para mapabilang sa kaharian ng anak ng Diyos, ng Panginoong Kristo. Yun nga ang Iglesia ni Cristo. Kaya habag lang ng Diyos, awa lang ng Diyos, kung tayo ngayon ay nasa loob ng Iglesia ni Cristo, may karapatang maglingkod at sumamba sa ating Panginoon Diyos. Pero sa kabila ng ating mga pagsisikap, nahulog pa rin tayo sa pagkakasala, nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon na magpatawad ng sagana. Subalit, ano inaasahan ng Diyos? Sinong nagsisisi sa mga nagawang kasalanan, ang tiyak na saganang patatawarin ng Diyos. Ang sabi sa unang bahagi ng talata, lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang pag-iisip, at numbalik siya sa Panginoon. Pag sinabing lisanin, iwan, huwag nang balik-balikan. Ang problema nga sa iba, ni kilalanin ang kanilang pagkakamali, ang kanilang paglabag. Hindi kinikilala.
At kung sino-sino pa ang itinuturo, ang sinisisi. Samantalang siya ang pinagmumulan ng lahat ng mga suliranin sa bayan ng Panginoon Diyos. Sino mang nakarinig ng katotohanan ito na mula sa Diyos, dapat magbago. Dapat magsisi. Sa bigat ng mga kasalanan ko, baka hindi na ako tanggapin ng Diyos. Baka tanggihan na ako ng Diyos. Mga kapatid, ano ang garantiya ng Diyos? Sa mga nag-aatubili o nag-aalangan na lumapit sa Diyos, sa takot na sila ay tanggihan. Pakinggan natin ang nakasulat sa Ezekiel sa 18:21 hanggang 22. Ngunit kung ang masama ay humiwalay sa kanyang lahat na kasalanan na kanyang nagawa at ingatan ang lahat na aking mga palatuntunan at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. Wala sa kanyang mga pagsalangsang na nagawa niya na aalalahanin laban sa kanya. Sa kanyang katwiran na kanyang ginawa ay mabubuhay siya. Ano pong garantiya ng Diyos sa mga nag-aatubili o nag-aalangang lumapit sa Diyos sa takot na sila ay tanggihan? Ang sabi ng Biblia, kung ang masama ay humiwalay sa lahat ng kanyang kasalanan na kanyang nagawa at ingatan ang lahat ng aking mga palatuntunan at gumawa ng tapat at matuwid, siya'y walang pagsalang mabubuhay, siya'y hindi mamamatay. Ano pa ang garantiya ng Diyos? Ang sabi, wala sa kanyang mga pagsalangsang na nagawa niya na aalalahanin laban sa kanya. Sa kanyang katwiran na kanyang ginawa ay mabubuhay siya. Katumbas ng lilimutin na ng Diyos ang lahat ng mga kasalanang nagawa natin kung sa bandang huli ng buhay natin ay nagbago tayo. Binalikan natin yung katapatan. Nagpakatuwid tayo. Ang sabi sa talata ng Biblia, sa kanyang katwiran na kanyang ginawa, mabubuhay siya. Kaya dapat burahin ng mga talatang ito ang anumang pangamba o takot sa mga tunay na gustong magbago ng kanilang buhay at bumalik sa Diyos. Tinitiyak sa kanila ng Diyos na kung tatalikod sila sa mga kasalanan at susundin ang lahat ng kanyang mga utos at gagawin ang naaayon sa kanyang mga kalooban, tiyak na mabubuhay sila at hindi sila mamamatay. Mga kapatid, kung sa kabila ng mga pagkakataong ito na ibinibigay ng Diyos sa nahulog sa paggawa ng masama ay nagmatigas, sinayang ang pagkakataong ibinibigay ng Diyos upang sila ay magbago, upang mapatawad at muling tanggapin. Anong tinitiyak ng Biblia sa mga ayaw magbago? Basahin natin ang nakasulat dito sa Roma 2:4 hanggang 6. O hinahamak mo ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan at pagtitiis at pagpapahinuhod na hindi mo nalalaman na ang kabutihan ng Diyos ay siyang umaakay sa iyo sa pagsisisi, datapot ayon sa iyong katigasan at iyong pusong hindi nagsisisi ay nagtitipon ka sa iyong sarili ng puot sa kaarawan ng kapuotan at pagpapahayag ng tapat na paghukom ng Diyos na siya ang magbibigay sa bawat tao ayon sa kanyang mga gawa. Gaya po ng nabasa natin mula sa Biblia, ang Diyos ay puno ng awa at saganang magpapatawad sa mga tunay na bumabalik sa Kanya. Ngunit, hindi nila dapat abusuhin ang kabutihan
at pagpapahinuhod ng Diyos. Dahil ang kanyang pagtitiis at mahabang pagpapahinuhod ay magwawakas kung mananatili silang matigas ang ulo o matigas ang puso. Alinsunod sa kanilang katigasan at hindi nagsisising puso, sila ay nag-iingat para sa kanila ng puot sa araw ng puot. Kaya yung ayaw magbago, nag-iipon lang yun ng dahilan para ibulid sila sa dagat-dagatang apoy pagdating ng araw ng paghuhukom. Kaya yung mga nagtatanong sa amin na mapapatawad pa ba ng Diyos yung mga gumagawa ng masama sa iglesia? Ang isinasagot namin doon, ang Diyos lang ang nakaaalam. At siya lang ang makapagpapasya o makapagbibigay ng hatol. Ang tanging alam namin ay ito. Itong sinasabi ng Diyos, ang nagpapatigas ng kanilang puso at humahamak sa pagkakataong ibinibigay sa kanila ng Diyos para magsisi sa kanilang mga kasalanan ay tiyak na magdaranas ng matinding puot ng ating Panginoon Diyos sa araw ng paghukom. Kaya, mga kapatid na nakikinig ngayon, bantayan po natin ang ating sarili. Maging maingat tayo sa paraan ng ating pamumuhay. Huwag tayong mahulog sa paggawa ng kasalanang kinahulugan ng mga taksi, ng mga suwain, na mga tagapanguna, mga ministro, mga manggagawa, mga kaanib sa iglesia. Maaari tayong magtagumpay sa lahat ng kasamaan kung tayo ay mananatiling matatag sa panghahawak, sa katwiran, o sa mga salita ng Diyos na itinuro sa atin ng sugo at ng naunang namahala sa atin. Ano po ang pangako ng Diyos? Sa kanyang mga lingkod na mananatiling matibay sa panghahawak, sa kanyang katwiran, o sa kanyang katotohanan. Pakinggan niyo ang huling talatang babasahin ko dito sa Kawikaan sa 11, talatang 19. Ganito ang sinasabi. Siyang matatag sa katwiran ay magtatamo ng buhay, at siyang humahabol ng kasamaan ay sa kanyang sariling ikamamatay. Mga kapatid, napakatibay ng pangako ng Diyos. Sa mga lingkod niyang mananatiling matibay sa panghahawak sa kanyang katwiran. Ang sabi sa talata, siyang matatag sa katwiran ay magtatamo ng buhay. Ang tinutukoy na buhay, hindi lang yung mahabang buhay sa mundong ito. Higit sa lahat, yung buhay na walang hanggan, yung buhay sa piling ng Diyos at ng Panginoong Kristo doon sa langit. Mga kapatid, kailangan nating pasinungalingan ang sinasabi ng mga naninira sa atin na ang dahilan kung bakit nila tayo itiniwalag ay dahil nilabag natin ang mga aral ng Diyos o hindi tayo nabuhay ng ayon sa katwiran. Mapatutunayan natin na mali sila sa pamamagitan ng pananatili nating matatag sa katwiran o sa pamamagitan ng mahigpit nating panghahawak sa mga aral na tinanggap natin sa sugo at sa naunang namahala. Kaya, mga kapatid, itong ating ginagawang mga pagsamba, mga paglilingkod, at pagsisikap na matupad ang mga kalooban ng Diyos sa bawat araw na lumilipas sa buhay natin. Patuloy nating hinahangad na ang iglesia ay mabalik sa dati nitong banal, maayos na kalagayan. Kita ng Diyos yun. At ibibigay ng Diyos yun. Tatapusin ng Diyos ang lahat ng mga kasamaan
na nangyayari sa iglesia. Bakit natin natitiyak yun? Sapagkat naituro na sa atin ang iglesia haharap sa Panginoong Hesukristo, banal, walang dungis, walang batik, walang anumang kulubot. Mangyayari lang yon kung ang nangunguna sa iglesia ay katulad ng mga nauna. Panahon ng sugo, sa panahon ng kapatid na Eranio na. Nung nabubuhay sila, nung sila namamahala sa iglesia, panatag na panatag ang buhay natin. Oo, at malighalig ang mundo. Masama ang mundo. Pero panatag tayo na may Diyos na nag-iingat, nagliligtas, nagpapala sa atin. Naghihintay na lang tayo. Noon, ang pagdating ng Panginoong Jesucristo, hinahintulot ng Diyos na ang iglesia ay dumaan sa mabigat na pagsubok sa panahon ng kasalukuyang pamamahala. Pero hindi nangangahulugan na pinabayaan na ng Diyos ang iglesia. Hindi po. Namamalagi ang mga tapat na nananalig, sumasampalataya, matibay na nang hahawak sa katwiran o sa mga salita ng Diyos. Hindi pababayaan ng Diyos. Pagka sila'y tumawag, makikinig ang Diyos. Kaya samantalahin natin, mga kapatid, ang pagkakataong ito na ang Diyos ay nakatunghay sa atin, saan man tayo naroroon. Kita niya ang laman ng puso natin. Alam niya ang pinakahahangad natin. Na maayos ang lahat ng bagay sa iglesia, ganap tayong mahanda sa nalalapit na kaligtasan. Yan po ang ating leksyon. Tumayo kayo. Tayo po ay mananalangin. Ama naming Diyos, napakabuti mo sa mga lingkod mo, sa mga huling araw na ito. Lagi kang nagbibigay ng pagkakataon upang kami ay maging karapat-dapat sa iyo. Pagka kami nagkakamali, nahuhulog sa pagkakasala, Panginoon, ikaw pa rin ang gumagamit ng kasangkapan para kami paalalahanan at muling manumbalik sa iyo. Panginoon, ano man ang nasumpungan mong mga kasalanan at mga pagkukulang sa amin sa pagkakataong ito, sumusuko kami sa iyo. Nagsisisi kami, Ama. Muli kang magpatawad. Huwag kang magagalit sa amin. Huwag mong ibubuhos sa amin ang iyong poot. Wala kaming ibang patutunguhan. Ikaw lamang, O Diyos, ang makapagliligtas sa amin. Kaya ang aming pagmamakaawa, kita mo naman ang aming mga pagsasakit para maingatan ang iyong mga katotohanan. Dagdagan mo pa ang aming pananampalataya. Huwag kaming makakabitiw sa pagsunod sa iyong mga kautusan upang maging dapat kami hindi lang sa iyong mga pagpapala sa buhay na ito, kundi sa pagtatamo ng pangako mong kaligtasan. Panginoon, idinadalangin din namin ang mga naligaw, ang mga nahulog sa pagkakasala, ang mga gumagawa ng masama sa iyong bayan. Panginoon, sana bigyan mo pa sila ng pagkakataon na makapagbago. Kilusin mo ang kanilang puso na sila'y magsisi, layuan, iwan ang lahat ng uri ng kasamaan, mahalin, ipagmalasakit ang iyong bayan. Tulungan ng mga lingkod mong ganap na makapaghanda sa nalalapit na kaligtasan. Nagugunita namin ang panahon ng ang sugo at ang naunang namahala, ang nangunguna at nangangalaga sa iglesia. Panginoon, panatag ang aming kalooban na naghihintay lang kami ng pagparito ng iyong bugtong na anak upang kunin kami at dalhin sa iyong piling. Subalit ipinahintulot mong dumaan ang iyong iglesia
Sa mabigat na pagsubok, magkagayon man nangako ka sa panahong dinadalisay mong aming pananampalataya. Pagka kami tumawag sa iyo, Panginoon, makikinig ka. Hindi mo po kami pababayaan. Hindi mo kami iiwan. Iingatan mo kami at patatatagin sa aming pananampalataya. Kaya sinasamantala namin ang pagkakataong ito na malapit ka sa amin. Abutin mo pa, Ama, ang lahat ng mga dumadalo ngayon. Pangako namin, magpapakatatag kami, magpapakatibay kami sa aming pagkaiglesia ni Kristo. Ano man ang pagsubok na ipahintulot mo pa na maranasan namin, itataguyod namin ang banal naming kahalalan. Panginoon, maawa ka sa mga may karamdaman ngayon. Haplusin mo ang kanilang katawan. Ibiyaya mo pa ang lakas, dugtungan mo pa ang buhay para patuloy pang makapaglingkod sa iyo. Ang nakararanas ng mabibigat na suliranin, lalo na ang panggigipit at pang-aapi, ang pag-uusig. Panginoon, aliwin mo ang mga lingkod mo. Tulungan mong mapagtagumpayan ang lahat ng mga nararanasan sa buhay. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po. Nariyan kang palagi para ilapit sa Ama ang aming mga panalangin. Nihiling namin sa iyo, Panginoon, pagbalik mo, alahanin mo ang lahat ng aming mga pinuhunan, ang lahat ng aming pagtitiis, alang-alang sa kapakanan ng iglesia at sa mga saguting itiniwala niyo ng Ama sa amin. Panginoon, gawin mo kaming mapalad. Ang buo naming sambahayan, ipagsama mo sa langit. Magtamo kami ng kaligtasan at ng walang hanggang buhay. Kung kulang pa ang aming mga tiniis, nakahanda pa kaming magpakasakit. Huwag mo lang kaming iiwan. Alalayan mo kami, palakasin at laging aalawin. Ama, salamat ng marami sa iyo, sa iyong mga biyayang walang sawang ipinagkakaloob mo sa amin. Patuloy kaming umaasa na darating ang takdang panahon mo, iaayos mo ang lahat ng mga bagay sa iglesia. Tumitiwala kami, Ama, dininig mo ang aming panalangin, lubos na ipinatawad ang lahat ng mga kasalanan at pagkukulang namin. Nihiling namin ang lahat sa pangalan ng Panginoong Kristo na aming tagapagligtas.